nilang meron silang utang na loob sa Diyos. Na kung dapat sana naturuan sila ng aral ni Kristo, hindi puro bagay sa lupa lang ang kanilang napaghandaan o napagkaabalahan. Pagkain, pag-inom, pananamit, tahanan, propesyon, negosyo, puro sa lupa lang. Hindi po ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Diyan tayo maiiba kung tatanggapin ninyo ang aral ni Kristo. Yan ang magbibigay ng pagkakaiba sa atin at sa mga taong hindi naturuan ng aral na ito. Ang hindi kasi naturuan ng aral na ito, puro lang sa lupa ang kanilang hinahanap. Basahin natin ang Lucas sa Kapitulo 21, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. 34. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ayan. Mag-ingat kayo, sabi ni Kristo. Ito ba't pinangangaral ba ito sa inyo, mga kababayan? Baka mga lugmok ang inyong puso sa katakawan, sa kalasingan, sa pagsusumakit sa ukol sa buhay na ito. Baka biglang dumating yung araw na mamamatay ka o kaya darating ang paghuhukom, darating ang Panginoong Jesucristo. Baka pagdating nung araw na yon maging silo sa'yo. Silo na hindi ka na makakawala sapagkat hindi mo ginugol ang buhay mo sa mundo ayon sa preskripsyon o kalooban ng Diyos. Ano ang ginawa mo sa mundo? Mag-ingat kayo ang wika sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong puso sa katakawan, kalasingan, pagsusumakit sa buhay na ito. Tingnan ninyo, pag-aralan ninyo. Pinapakinggan ko si Bill Gates. Isa sa pinakamayamang tao sa mundo. No? At saka sinusubaybayan ko ang mga istorya tungkol kay Jeff Bezos, na ngayon pinakamayaman ng tao, nalagpasan niya na si Bill Gates ng mahigit kalahati. Kung tingnan ko si Bill Gates, ang kanyang project, puro sa mundo. Gumawa ng mga GMO, yung pamparami ng pagkain, gumawa siya ng mga bakuna, na nakakapinsala pa sa mga tao. Ayan, yung kanyang mga idinodonate sa charity, para bang may hinala akong hindi maganda na nagdo-donate siya, kagaya nung ginawa niya sa Africa. Binigyan niya ng mga binhi ang mga Aprikano, pero mga GMO, mga genetically modified, nawawala na yung mga original na binhi na kaloob ng Diyos. Yan ngayon ang nakikita nating umiiral sa mundo, malalaking kamatis, malalaking mga bunga ng mga prutas at gulay, kasi GMO na nakakasama sa katawan. Nakakasira ng mga selula ng katawan para tayo magkasakit ng malulubhang sakit sang-ayon sa mga siyentipiko. Yan ang pinagkakaabalahan ni Bill Gates. Yung gumawa ng bakuna, bilyon-bilyon kasi ang kita dyan sa bakuna. Natatandaan nyo yung bakuna sa dengue na binili ng pamahalaang Pilipinas sa ilalim ng nakaraang administrasyon? Kung ilang pong bilyon yun, maraming namamatay. Hindi pala naman aprobado pa yon, pinagbili na sa Pilipinas. Ngayon, sisihan ang mga opisyal sa gobyerno. Sa ilalim ni Presidente Pinoy.
Yan ang pinagkakaabalahan ni Bill Gates, mga bakuna, kasi maraming pera riyan eh. Pero wala kang makita na effort ni Bill Gates na ang tao hikayating magbalik loob sa Diyos. Hindi kataka-taka sapagkat may tono siyang ateista eh. Gaya rin niyang mga pinagkakaabalahan niyang tinatawag na mga Masons, yung Masonry. No? Ito, meron siyang tonong ateista eh. Sabi ni Bill Gates, pakilagay mo sa screen kapatid na Daniel. Ito po, sabi ni Bill Gates, I don't know if there's a God or not, but I think religious principles are quite valid. I don't know if there's a God or not. Para sabihin ito ng isang napakayamang tao na pwedeng bumili ng bansa. Ano yan? Napaka-stupido niyan. Biro mo, pinapatunog mo sa mga ibang tao na naiimpluwensyahan mo na para bang walang Diyos. Ideya po ni Satanas yan at ng mga ateista yang hindi naniniwala sa Diyos. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo. Yang itakwil natin ang paniniwala sa Diyos. Napakahangal na paniniwala niyan. Yung paniniwala ni Charles Darwin, yung Big Bang, yung primordial soup, yung evolution, yung natural selection, lahat ng yan, mga bagay na stupido, katarantaduhan lahat yan. Yung mga bagay na yan ang nagsasabi sa mga tao na walang Diyos. Isang malaking kamangmangan. Tignan mo lang ang buhay, ang order ng universo. Kung walang Diyos, sino ang gumawa niyan? Sino nagplano niyan? Sino nagme-maintain niyan? Stupido na sabihin mong walang nagme-maintain yan, walang gumawa. Naglitawan na lang basta. Hindi po totoo yan. Napag-aralan na natin yan sa ating mga Bible exposition. Ayoko na lang balikan. Ngayon, para ang tao magsakripisyo ng maraming bagay, kagaya ni Bill Gates, na nagpapakayaman, pero walang preparasyon para sa buhay na walang hanggan. Si Jeff Bezos naman, mas mayaman na sa kanya ngayon, ang pinagkakaabalahan ni Jeff Bezos, maggawa ng mga rocket ship na pupunta sa buwan, pupunta sa Mars, at ipapasyal niya raw ang mga tao ron, babayad ka ron ng 200,000 para makasakay ka, tapos pupunta ka sa Mars. Hanggang Mars na lang sila, hindi sila makakalagpas sa Pluto. Lalong hindi sila makakarating sa langit, mas malayo yung langit. Kaya po, mga kababayan, kaya ko lang ito sinasabi, hindi para manira, para lang i-emphasize sa inyo ang salita ni Kristo. Doon sa 21:34 ng Lucas, ang sabi pa kasi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan, sa pagsusumakit sa buhay na ito. Dadating sa inyo ang kamatayan o ang paghuhukom parang silo. Mapapahamak ka, parang silo. Parang isdang nasilo, hindi na makawala. Parang ibon na nabitag, hindi na makawala. Ganun mangyayari sa mga taong ang kanilang konsentrasyon ng kaisipan, puro lang nasa bagay ng buhay na ito. Yung pagsusumakit sa kalayawan, sa katakawan, sa kalasingan, sa pagsusumakit sa buhay na ito. Kasi hindi ito ang final, mga kapatid. Hindi ang buhay sa mundo ang atin lamang mararanasan. After our life on earth, we are going to continue to exist into eternity. But you are given the chance to choose in which part of eternity are you going to. Whether it is in life everlasting or in everlasting condemnation because you did not follow the will of our Creator. Kaya
Diyan sa punto na yan, mga kapatid, gusto ko kayong hikayatin, maiba tayo sa ibang relihiyon na prosperity, yayaman ka, pag nagbigay ka ng ikapo, dadami negosyo mo. Yan mga pastor ngayon, kagaya ng Morris Cirulo na yon, walang sinasabi yon kundi pera. Mga pastor na ang iniisip palagi ay ang bagay sa lupa, hindi nag-uisip ng ukol sa darating. 3:19 ng Pilipos. Pakinggan nyo. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Puro panlupa ang iniisip niya, no? Ang ang wikang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ang kanilang kapurihan nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kita nyo? Yan ang mga pastor sa ating panahon. Ang pinaglilingkuran nila, tiyan, hindi ang Diyos. Hindi si Kristo. Purong panlupa ang iniisip. Basahin natin ang Roma, Kapitulo 16, versikulo 18. Pakinggan nyo, mga kapatid. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayan, hindi talaga sa Diyos naglilingkod yung mga yon, mga pastor na yon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Nanloloko lang yung mga yan eh. Nililibang ka dito sa mundo eh. Yayaman ka, kapatid. Yayaman. Gagaling. Gagaling. Bura-bura. Ewan ko kung dinatnan nyo pa yon. Bura-bura. Yayaman. Gagaling. Si Bilardi naman, isipin mo na pag nagbigay ka na po, isipin mo na kung anong kulay ng kotse ang gusto mo, bibigay sa iyo ng Diyos. Doon nila nililibang ang tao. Yung prosperity gospel daw na sinasabi nila. Mga bagay na ukol sa lupa. Ang mga ito hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Hindi po ganun ang doktrina ni Kristo eh. Ang doktrina ni Kristo may kasamang ibang bagay na beyond our life on earth. Basahin po natin ang doktrina ni Kristo. Kaya sabi niya, kung pagkain, kung pananamit, kung bahay, kung tatahanan, huwag kayong masyado mabalisa dyan. No? Ang hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. Ang Diyos ang hanapin mo. Iyang mga bagay na pinagkakabalisahan mo, idadagdag sa iyo yan, bibigayan ng Diyos. Pero ang unahin nating hanapin, yung Diyos, yung kanyang paghahari, yung kanyang katwiran. Ang mga pastor ngayon, kinukondisyon ng isip natin na maging makalupa. Kayamanan, papayamanin ka, magbigay ka ng ikapo. Kaso agrabyado ka, siya unang yumayaman, kabibigay mo, ikaw nawawalan. No? And talagang gustong yumaman yung pastor eh. Kaya pabigay ng ikapo, tapos papangako ang pagpapalain ka. Darating sa iyo ang pagpapala, magkakabahay ka, magkakakotse ka, magkakairoplano ka. Kung pakinggan ko ito si Morris Cirulo, pinaglululo ko yung mga tao. Magbigay kayo at yayaman kayo ngayon. Sabi, inuutos sa iyo ng Diyos ngayon, magbigay ka 900 reals, yayaman ka. Sabi ko, niloloko nito yung mga Brasilero. Nagpunta kasi rito sa Brazil eh. Makarating dito sa Brazil eh. Payayamanin kayo ng Diyos, bibigyan kayo ng, ang tawag niya financial anointing. Yun ay kang financial anointing dadating sa'yo, magugulat ka na lang, yayaman ka.
Pero bago ka bigyan ng financial anointing, makinig ka muna, mananalangin ako. Pero bago ako manalangin, sabi niya, magbigay ka muna ng 900 reals. Niluloko tao. Pakinggan nyo. To me, son, Deus disse a mim, filho, I want you to tell my people, eu quero que tu digas ao meu povo, in this end time, nesses últimos dias, I have a very special anointing eu tenho uma unção especial I'm going to release upon them. que eu vou liberar sobre o meu povo. Something I have never done before. Algo que eu nunca jamais fiz antes. I'm going to release upon them Eu vou liberar sobre eles a financial anointing. uma unção financeira. Today, E eu quero te dizer hoje, something that has never ever happened to you before in your life algo que nunca aconteceu antes na tua vida, will happen to you vai acontecer a ti. today Hoje, on this broadcast. neste programa, I am going to pray eu vou orar in just a few moments em poucos momentos for God to release His financial anointing upon your life. para Deus liberar a sua unção financeira sobre a tua vida. Now I'm going to tell you what the financial anointing is in just a moment. Eu vou te dizer o que é esta unção financeira em poucos momentos. But I want you to do this. Mas eu quero que você faça There's a isso. phone number on the screen right now. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. If you want God to give you the financial anointing, Se você quer que Deus te dê a unção the financeira, end time financial anointing, a unção financeira dos últimos I dias, want you to pick up that phone. eu quero que você pegue esse telefone. And I want you to make a commitment E eu quero que você faça um compromisso for 900 reals. para você semear R$900. You say, Brother Shulo, I have never, ever done anything like that in my life, E você diz, irmão Cerula, eu nunca fiz isso na minha vida. especially Especialmente not on television. para um programa de televisão. But I tell you, Mas eu te digo, when you sow what God is asking us to do today, quando você semear o que Deus está nos pedindo para fazer hoje, you will receive from God você vai receber da parte de Deus something you have never received before. algo que você nunca recebeu Now, antes. why 9? Por que 9? Brother Shulo, why are you asking for 9? Por que você está pedindo por 9? I'll tell you Eu why. vou te dizer por quê. Because this is the year 2009. Porque este é o ano de 2009. And Kita niyo ang kawalangyaan yan? Tindi ng walangyang ito. Papayamanin ka raw ng Diyos. Kaya lang, mananalangin muna siya. Bago siya manalangin, gumawa ka raw ng commitment na 900 reals. Yung 900 reals na yon, mga kapatid, dito sa Brazil, 25,000 pesos yon. Himihingi muna siya ng 25,000 pesos para kanya ipanalangin at ikaw ay yumaman. No? Hindi ba kawalangyaan yan? Bakit daw 900 ang hinihingi niya? Kasi yun daw oras na yon, year 2009, noong 2009. Ngayon, 2020 na. Hihingi na niyan, 2,000 na. Hiyais. More or less 50,000 pesos na. Ganyan kawalanghiyang mga pastor na yan ngayon sa ating panahon. Titindi ng kawalanghiyaan itong mga ito. Saka nakakita sa Bibliang humihingi ang Diyos ng because 2009 kaya hihingi ka ng 900. Matindi. Yang mga pastor na yan ang sinasabi ng ating apostol na si Pablo na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Yung nasa 3:19 mas matindi eh. Ang sabi doon, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ang kanilang kapurihan nasa kanilang kahihiyan. Nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Napakawalang yan itong mga napakawalang yan. Yayaman ng tao. Ikaw ang unang yayaman. Kasi bibigyan ka na ng 900. 25,000. Kung 1,000 yung nagbigay ng 25,000, meron ka ng 25 million. Ganun ba? O 2,500,000.
Siya na unang yumaman bago ikaw. Yun naman sa'yo, hindi naman sigurado na bibigay. Dahil nga, ang nagsasalita ng lolo ko lang. Yan, meron niyang mga branches dyan sa Pilipinas Yung Victory yata yan, Victory Chapel, kung sinasabing puro prosperity. Hanggang ngayon, ang Pilipinas mahirap pa rin. Yan, sinasabi niyang mga tao na yan, mga kapatid, ang bagay na ukol sa lupa. Doon nila hinihikayat ang tao. Labag kay Kristo yan Hindi po tayo dapat dito lang sa lupa ang ating kalkulasyon sa buhay. Dapat samantalang nasa lupa tayo, paghandaan na natin yung buhay na darating. Meron po kasi yun. Ito ang nawawala sa tema ng mga relihiyon, yung buhay na darating. Na dapat samantalang nasa lupa tayo, paghandaan na natin ito. Kaya sabi ni Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yun yung para sa darating yung kaharian ng Diyos Yun ang darating ang lahat ng bagay na ito, yung iniisip mo sa lupa, pagkain, pananamit, inumin, idadagdag sa'yo. Nakikita nyo sana ang punto, mga kapatid. Ang ipinapauna ni Kristo, yung bagay na pampanginoon Diyos, yung bagay na makalangit, yun ang una dapat. At yung kailangan mo sa lupa, huwag ka nang mag-alala, idadagdag ng Diyos yun pagka ikaw inuna mo yung kanyang mga bagay na ukol sa langit. 6:19 ni Mateo. Pakinggan nyo nakasulat. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kita nyo? Talagang hindi panlupa ang direksyon ng katuruan ni Kristo. Ngayon, ang dahi-dahi nagtuturo, mga Kristiyano raw sila. Ang Katoliko, Kristiyano. Ang Sabadista, Kristiyano. Ang Saksi ni Jehovah, Kristiyano. Kung Kristiyano kayo, bakit ang pangunahing turo nyo panlupa? Bagay na ukol sa lupa. At yung ukol sa langit, wala. Bihirang marinig yun. Yung mga bagay na ukol sa langit. Ang naririnig sa pare, pag nagsesermon, politika. Yung galit kay Duterte, pinapanalangin si Duterte mamatay. Bino mo yung pari na yan, Yung galit sa administrasyon dahil hindi nila kapartido, yun ang tinatalakay nila sa mga misa. Para ituro sa tao yung bagay na ukol sa langit, napakalayo sa isip ng mga pastor sa ating panahon. Magandang kapilya, ang aming kapilya malalaki, mas magaganda sa Katoliko, yun, panlupa rin yun. Yan ang aral na nagsasalimbayan sa ating panahon. Pero kung tayo magpapaturo ng doktrina sa ating Panginoon Kristo, ang uunahin sana natin, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay na ito. Alin yung ito? Yung binanggit niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin. Sabi niya, sa versikulo 20, nag-umpisa tayo sa versikulo 25. Huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano inyong kakainin, kung ano inyong daramitin, iinumin, at sa inyong katawan kung ano ang inyong daramitin. Hindi nyo dapat ikabalisa yan, sabi ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo kayong mga ibon. Hindi naghahasik. Hindi gumagapas, hindi nagtatanim, hindi nagbabangan. Pero pinakakain ng inyong ama. Meron ba kayo nakitang ibon na matay sa gutom? Yung
ibon na nahuli ng tao, kinulong, pwedeng mamatay sa gutom. Pero yung ibon na malayang nakakalipad, hindi mamamatay ng gutom yon. Maraming pagkain yon. Pwedeng kumain yun ng gagamba, pwedeng kumain yun ng lamok, pwedeng kumain yun ng palay, mais, kung ano-ano. Hindi maagrabyado yon. Ang mga ibon sa langit, hindi nag-aasik, hindi nagbabangan, hindi nagtatanim, pero pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Di ba lalong higit kayo sa halaga kaysa sa kanila? Bakit kayo, ang buhay ninyo, gugugulin nyo puro sa pagkain at pag-inom at mga kalayawan? Miski sa pananamit, di nyo ba nakikita yung mga liryo sa palang? Yung mga liryo, yun po yung mga damong, ang gaganda ng mga kulay ng damit. Ang gaganda ng kulay nila, yung mga liryo. Ang tawag sa English doon, and why take ye thought for your raiment? Consider the lilies of the field, how they grow and toil not, neither do they spin. But I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Kita nyo? Yung mga lilies, mga liryo sa parang. Ang gaganda ng itsura ng mga bulaklak na yan. Si Solomon sa kanyang pagkahari, napakayaman niya. Hindi siya nakapagsuot ng isa sa mga ganitong magagandang mga kulay na, ba't mo aalalahanin yung damit mo? Pagkain mo, ba't mo aalalahanin? Huwag mo yan ang unahin mo. Magka-Diyos ka muna. Siya nagbibigay yan Siya nagbibigay ng pagkain. At ang buhay mo, ano alalahanin mo? Ang Diyos ang may hawak niyan Kung sumunod ka muna sa Kanya, pwede namang gawin ng Diyos ingatan ng buhay mo. No? Kung sumunod ka muna sa Kanya, pwede naman bigyan Kanya ng makakain. Kanya yan Kung sumunod ka muna sa Kanya, hindi ka mauuwa, hindi ka magugutom, hindi ka mamamatay ng gutom. Pag susunod ka muna, obserbasyon yan ng isang taong matuwid. Ang sabi ni David sa aklat ng awit, pakinggan nyo, nagmasid siya sa buong buhay niya Si David, sabi niya sa 37:25, Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Ayan, yung palang matutuwid na tao, hindi papabayagan ng Diyos magpalimos ng tinapay. O yan, huwag kayong masasaktan, mga kababayan. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung ikaw lang ay mabubuhay ng matuwid, hindi ka pababayaan ng Diyos na ang anak mo magpalimos ng tinapay, kahit yung anak ng anak mo, kahit yung apo mo. Bakit po? Meron kang Diyos sa buhay Naranasan ko po kasi ito Naranasan ko. Alam niyo kung bakit? 73 anyos na ako, pwede na akong magsalita sa karanasan. Ako po ay galing sa isang pamilyang hindi mayaman, yung aking ina. Yung aking ama galing sa pamilyang mayaman, kamag-anak ng mayayaman sa sosyedad. Kagaya ni kapatid na Daniel, yung kanyang pamilya galing sa mayayaman din. Isa sa pinakamayayaman sa Pilipinas yung si Rason na kanyang tiyuhin. Ako naman, yung aking family tree, sa father side, mayaman po yun. Pinsang buo ko yun si Noel Soriano na dating presidente ng UP, na campaign manager ni Cory Aquino nung siya ay tumakbo sa pagka-presidente. Emmanuel B. Soriano, former UP president 1979 to 1981. Kamag-anak namin yan Mayayaman yan Yung Soriano sa Cebu na naging Agila, may-ari ng chain of hotel sa Visayas at Mindanao. Ang bahay, ang gripo ginto.
yung yung mga taga San Miguel Corporation, mga Suryano yun eh. Kung uugatin mo, yung mga Suryano galing sa isang mayamang angkan. Pero ang tatay ko po, nang umanib sa Iglesia ng Diyos, itinakwil ng kanyang mga kapatid, mga magulang, parang naging baliwala siya. Kasi mga Katoliko sila, ang mga pinsan kumpare, 5 yata, kung 6. Mga tiyuhin kumpare, marami rin. Pamilyang Katoliko, yung aking ama, nung maanib sa Iglesia ng Diyos, way back 1932 o 34, di ko na po matandaan ang eksakto. Itinakwil siya ng kanyang mga kamag-anak na mayayaman. So, nag-umpisa po siya sa isang buhay na sarili na mahirap lang. Naging professor siya ng Military Science and Tactics sa UP. Diyan po sa UP Diliman. Nagturo po ang aking ama diyan. Sa panahon ni Presidente Marcos. Si Presidente Marcos, ano po siya ng aking ama kasama sa batalyon yun o company eh. Ngayon, yung aking ama po ay naging steel superintendent ng AM Ureta and Company. Pero sarili niya ng buhay. Mahirap lang kami. Hindi naman kami pobre, pero yung pobreng-pobreng namamalimos, no? Mahirap lang kami. Nang dumating ang gera ng Hapon, ang tatay ko po ay naging manager ng Vitamin Bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH, sa Philippine General Hospital at saka sa San Lazaro. Nakita ko sa karanasan ng buhay nang ang aking ama magbalik loob sa Diyos at ang aking ina, hindi napabayaan ang aming pamilya na kahit sa panahon ng Hapon, walang makain. Sobra ang aming pagkain sa panahon ng Hapon. Kasi nga, yung bakery na pinamamahalaan ng aking ama, siyang nagsusupply ng tinapay, lahat ng tinapay sa PGH at saka sa San Lazaro Hospital. Pinakamatatandang ospital sa Pilipinas yan. Kaya kung iisipin mo, tama yung sabi ng Diyos eh. Sabi ni David, naging bata ako, matanda na ako ngayon, sabi ni David. Hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man, nagpalimos ng tinapay. Mula sa aking ama, sa aking mga kapatid, sa akin, sa aking mga anak at mga apo ngayon, awa ng Diyos, wala naman pong nagpapalimos ng tinapay. Meron kaming makakain na galing sa mabuting paraan ng hanap buhay. At hanggang ngayon, nakaka-maintain po tayo ng negosyo dyan sa Pilipinas. May negosyo tayo dyan. Sa Singapore, may negosyo po tayo dyan. Sa Amerika, meron tayo negosyo. Dito sa Brazil, meron tayo negosyo. Kung atin pong kakainin lang, sobra naman po. Kaya lang, ginagamit natin sa pagtulong sa kapwa at sa gawain ng pagpalaganap ng Ebanghelyo. Pero yung kakainin mo lang, magpapalimos ka, kung may tiwala ka sa Diyos, kung inuna mo ang Diyos, hindi ka magpapalimos. Yung ibon na, sabi ni Kristo, di naman nagtatanim eh. Ikaw pa, makakapagtanim ka naman. Sabi ko nga sa mga kapatid sa iglesia, bumili lang kayo ng paso, wala kayong lupa. Bumili ka lang ng pasong malaki-laki ng kaunti. Doon mo ilagay yung mga pinagbalatan mo ng gulay, pinagkaliskisan mo ng isda, lagay mo ron. Tapos pagka natunaw na yon, taniman mo ng sili, taniman mo ng sibuyas, taniman mo ng bawang, taniman mo ng spinach, kahit pasulang, ay may makakain ka. Yung ibon, di nagtatanim yun eh. Pero pinakakain yun ng Diyos eh. Ikaw pa, pwede ka namang magtanim. Kahit wala kang lupa. Nung nandiyan po ako sa Apalit, yung pinaka yung aking rooftop, nilagyan ko ng garden dun eh. Kaya nakakakain ako ng kamatis organic, nakakakain ako ng pechay, nakakakain ako ng sili. Meron.
Yung mga ibon, di nga nagtatanim, pinapakain ng Diyos. Ikaw pang hindi niya pakainin. Yung pagdadamit naman, Kristo Solomon nga hindi nakadamit nun, damit ng mga liryo sa parang Hindi ba kayang bigyan ka ng Diyos ng mga bagay na ito? Ang hinihingi lang ng Diyos, hanapin mo muna siya. Ang kanyang katwiran, yung kanyang kaharian, lahat ng bagay dadagdag niya sa'yo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kahit sa asang kampanig ng mundo, pag hinahanap mo ang Diyos, makikita ka niya. Basahin natin ang 14:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tinutungha ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Kita nyo? Kung maghahanap ka ng Diyos, makikita mo siya, hinahanap ka rin niya Sa maraming tao sa lupa, meron nagsasabi, walang Diyos. Meron naman nagsasabi, may Diyos, pero di naman sumusunod sa Diyos. Meron naman nagpapakunwari lang, 1:16. Pakinggan nyo ang sabi sa Tito. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Nakita nyo mga kapatid, meron hindi naniniwala sa Diyos. Meron naman naniniwala, hindi sumusunod. Meron naman nagpapanggap lang, mga impostor. Nagpapanggap sila, nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang maraming tao ngayon Palibhasa ay mga malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan ang mga tao ngayon sa ating panahon. Pero hindi talaga naghahanap ng Diyos. Pero kung talaga naghahanap ka ng Diyos, hindi ka mabibigo. Kasi tinungha ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit sa 14:2 ng awit. Upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Pagka naghahanap ka pala, hinahanap ka rin niya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Makita lang ng Diyos na hinahanap mo siya, hindi ka mabibigo. Sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Naghahanap ka talaga ng tunay na Diyos, makakasumpong ka, kapatid. Makinig ka lang sa dating daan. Kasi kung sa iba ka naman makikinig, di naman tinuturo ito Ang tinuturo ay yun din. Si Manalo Anghel, Iglesia ni Cristo ang totoo. Si Cristo tao. At saka abuloy, pagpapagawa ng kapilya. Yun ang ulit-ulit na inuulit-ulit doon. Miski sa pasugo, yun ang mababasa mo No? Pero, ganun sa Sabadista, sa Saksi ni Jehovah, sa Katoliko, hindi inililiwanag itong isa-isa Kaya yan ang gusto kong maibigay sa inyo, mga kababayan, na kaalamang nasa Biblia, kung paano pinagdudugtong-dugtong yung aral ni Kristo para makita mo ang pasimula at hanggang katapusan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, sa umpisa, hahanapin mo muna ang Diyos, hahanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na ito idaragdag niya sa inyo. Eto ngayon. Basahin natin ang 6:9 ng Mateo, kapatid na Daniel. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Pakinggan nyo mga kapatid.
Sabi ng Panginoong Kristo nung nag-uumpisa siyang mangaral sa mga alagad nung una, manalangin kayo ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kayo. Sa isdis yan, kapatid na Daniel. Ang panalangin nila, dumating nawa ang kaharian mo. Ngayon, pagkaraan ng ilang panahon, ano ngayon ang sinabi ni Kristo? Sa 6:33 naman tayo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So umpisa, pinanalangin nila, dumating nawa ang kaharian mo. Ngayon, nung nangangaral siya, pagkaraan ng ilang panahon, mga taon, sinabi niya ngayon sa bandang huli, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang ibig sabihin, dumating na. Papahanap ba naman kung di pa dumadating? O di ba logic yun, kapatid na Daniel? Opo, ano po ang hahanapin kung hindi pa po dumadating? Kaya po pinapahanap na kasi dumating na. Kaya pinapahanap, dumating na. Kaya lang, hindi naiintindihan ng tao kung ano yung kahariang hahanapin na dumating na. Basahin natin ang 17 ng Lucas, versikulo 20. At palibhas ay tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ayon, hindi naman pala yan isang kastilyong bababa na makikita mo, o isang palasyong kaharian ng Diyos bababa, kagaya ng pag-asa ni Kibuloy na bumaba na raw ang kaharian ng Diyos sa Davao, kaya ando na ngayon ang seat of God's power nasa Davao na raw. At doon na raw ang bagong Jerusalem. Hindi naman ganyang ka-stupido ang aral ni Kristo. Sabi ni Kristo, nung itinanong sa kanya ng mga Pariseo, kailan dadating ang kaharian ng Diyos? Kasi pinanalangin nga nila, Ama namin, nasa langit ka, dumating nawa ang kaharian mo. Aba, mga Katoliko, mag-isip kayo. Hanggang ngayon, ang panalangin nyo, dumating nawa ang kaharian mo. Abay, ano ka ba? Pinahahanap na nga tapos papanalangin mo dumating. Dumating na yon. Kaya nung tanungin siya ng mga Pariseo, kailan ba dadating ang kaharian ng Diyos? Sinagot niya sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita o sasabihin ng mga tao, narito o nariyan o nasa Davao o nasa Roma. Hindi yon. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Yan ang kaharian ng Diyos. Kung dumating na, dadating sa'yo, sa loob mo dadating yan. Saan? Sa loob mo. 3:15 ng Kolosas. Pakinggan nyo. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Nakita nyo mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos nasa loob nyo. Saan? Maghari sa inyong mga puso ang kaharian o ang kapayapaan ni Kristo. Nasa puso yan. Diyan makikita. Mararanasan mo kung pinaghaharian ka na ng Diyos. Kung dumating na ang kaharian ng Diyos, kung nasumpungan mo na, makikita mo't mararamdaman mo sa puso mo. Kapatid,
Ayan, tinuro ba ng Katoliko yan? Hindi nga eh. Hanggang ngayon, ang panalangin nila, dumating na ang kaharian mo. Ano ka ba? Kukunin na uli. Ha? Aalisin na uli sa mundo ang kaharian ng Diyos. Malapit na. Pagkatapos ngayon, ikaw, dumating na ang kaharian mo. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. If the kingdom has not yet come, it will mean automatically that the will of the Father in heaven is not being done on earth now among the Catholics. I'm sorry for that declaration. That is biblical. Kung hanggang ngayon pinapanalangin ng Katoliko, dumating na ang kaharian mo, ikaw ang testigo. Hanggang ngayon, di ka pa pinaghaharian ng Diyos. At hanggang ngayon, di mo pa ginagawa ang kalooban ng Diyos. Di pa. Kasi ang sabi, dumating na ang kaharian mo, pagdating, sundin ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya dito pa lang sa lupa, dapat nang maganap ang kalooban ng Diyos. Kailan magaganap yon? Pag dumating ang kaharian ng Diyos, dumating na paano? Kung dumating na sa'yo, kung nasumpungan mo na. Ha? Hindi yung dadating palasyo, o kaya magtatayo ka ng palasyo sa Mindanao at yun ang kaharian ng Diyos. Hindi yan. Katangahan yan sa Biblia, mga kababayan. Katarantaduhan yan. Sabi, nagmumura kasi Brother Eli, hindi mura yon. Yung katarantaduhan, pagkataranta yon, galing sa salitang ugat ng Espanyol, atarantar, nalito, na confuse, nataranta, kaya natarantado. Yung mga tarantadong pastor, na natataranta, hindi alam ang aral ni Kristo, natataranta sa kabibilang ng ikapo, hindi nila ipinapaliwanag ito. Mga kababayan ko, huwag kayong magalit sa akin. Tingnan niyo, hindi mura yung atarantado eh. O, sabi niya, sa UP Dictionaryong Pilipino, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi, tarantado, walang prinsipyo o pag-aatubiling moral, may masamang gawain o pag-aasal. Ayan, ang ugat po niyan, Espanyol, atarantado. Tarantado, Espanyol, atarantado. Walang prinsipyo o pag-aatubiling moral, may masamang gawain o pag-aasal. Pag ang ministro ang tarantado, talagang ang lahat ng aakayin mo maliligaw. Hanggang ngayon, dalangin ng dumating na ang kaharian mo, dumating. Ano ba, kukunin na nga uli ang kaharian pagdating ni Kristo, pagkatapos ngayon, ikaw ano ka ba naman, hanggang ngayon dumating pa lang. Ibig sabihin, ikaw ang saksi, hanggang ngayon di pa dumadating sa iyo ang paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari sa puso ng tao ng kaharian ng Diyos. Nakalagay doon sa original na salitang ginamit sa wikang Grego, yung salitang basilia. Ayan, basilia in Greek. Basilia, properly royalty, that is abstractly rule. Ayun. Paghahari, rule, let the peace of Christ reign or rule in your heart. Basilia. At ang isa pang pinanggalingan salita niyan, basileus. Basilius. Basilius, which means foundation of power, sovereign. Relatively, figuratively, a king that reigns. Kaya yung tinutukoy na kaharian, mga kapatid, hindi tayo aasa na yung kaharian ng Diyos sa langit dadating dito sa lupa. Ano yan? Maling aral yan, Kibuloy. Pasensya kayo, mga Kibuloyan, mga Bisaya. Nadadaya kayo Di totoo na ang kaharian ng Diyos sa langit dinala rito sa lupa. Anong dadalhin dito? Itong lupang ito'y susunugin. Kaya lang, sabi ni Kibuloy, hindi na raw susunugin. Kanino kayo maniniwala? Kay Kibuloy o sa Diyos?
Susunugin ito eh. Sabi ni Kristo, ang langit, ang lupa lilipas, ang salita ko hindi lilipas. Ngayon, yung kaharian ng Diyos sa langit, yun lang ang hindi susunugin. Yun lang ang hindi mapaparam. Paano ngayon dadalhin yung kaharian na yun, dadalhin sa lupa? Basahin natin, no? Pag-abang kayo ng katotohanan, mga kapatid. Ilista nyo. Kayo mismo mag-aral, tuturuan kayo ng Diyos. Maintindihan nyo, ibig ko sabihin, hindi ako magtuturo. Kayo ang tuturuan ng Diyos. Sa Hebreo 12, versikulo 26, pakinggan nyo nakasulat. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Ayan, ang liwaliwanag ng paliwanag ng mga apostol. Huwag kayo maniwala sa paliwanag ni Kibuloy. Maliligaw kayo, mga Bisaya, ay kakaasi kayo. No? Ilocano pala yun. Kakaasi. Ano ba sa Bisaya, Brad Jerry? Yung kakaawa. Makaluluoy. Nakaluluoy. Nakakaluoy? Oh, makaluluoy. Nakaluoy. Ay, nakaluoy kayo. Kamo, mga Bisaya. Bakit? Nadaya kayo na ang mundo raw hindi na raw magugunaw. Pakinggan nyo ha, hindi ito chismis. Ito aral ni Kibuloy. Kaya yung kaharian ng Diyos sa langit, dinala na raw dito sa lupa, sa Davao. Pakinggan nyo sandali, hindi ito paninirang puri ha. Paghahayag ito ng kanilang turo na nasa YouTube. Pakinggan natin. Hindi na po ba niya gugunawin ang mundo? Hindi na, Gerald, sa Panta. Kaya yun ang panawagan ko sa buong sanlibutan. Sa panahon ni Lot, 10 lang hinahanap, di ba? Para hindi gugunawin ng Sodom at Gomora. O ngayon, tinatawagan ko lahat, kung maaari, magsisi na kayo. Baka umulan ng mga... Hindi na raw magugunaw ang mundo. Hindi na raw magugunaw ang mundo, sabi niya. Sa Biblia, ang mundo mayayanig at mayayanig aalisin. Babalikan natin si Pablo, mas katiwa-tiwala si Pablo kaysa dito sa mga ngaral na ito sa Davao. Magtiwala kayo kay Pablo, magtiwala kayo kay Kristo, magtiwala kayo kay San Pedro, pero wag dito, maliligaw kayo, kakaasi na kayo. Basahin natin ang 12:26. Ang tinig na yaon, yung tinig ng Diyos, nagpayanig noon sa lupa. Sa panahon ni Noe, no? Sa panahon ni Heber, nagkaroon ng mga lindol na malalakas. Datapwat ngayon, sabi niya, nangako siya, minsan pa, yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pang yayanigin, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig. Ang kahulugan pala, pag niyayanig ng Diyos, aalisin niya yan. Gaya ng mga bagay na ginawa, ang langit at lupa, upang mamalagi ang hindi niyanig. Alin yung hindi niyanig na yon? Kaya pagkatanggap, dun sa hinaharap, pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw. Ayun. Yun yung bagong Jerusalem. Yun yung paraiso. Yun ang kaharian ni Kristo. Hindi magagalaw yun. Walang makakayanig doon. Yun yung ipinangako niya doon sa magnanakaw sa krus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot niya,
kakasamahin kita sa paraiso. Yung paraiso po, yun ay nasa ikatlong langit. Nasa pinakamataas na langit, nasa third heavens. Yun ang kaisa-isang kahariang hindi mayayanig. Doon tayo dadalhin. Hindi dadalhin dito sa lupa yon. Yung maliligtas dito sa lupa, doon dadalhin. 17:24 ng Juan. Pakinggan nyo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kanyo, bago pa natatag ang mundo, mayroon ng lugar kung asa ng Panginoong Hesus bilang anak ng Ama. At nung nandito siya sa lupa, bago siya umalis, nanalangin siya sa Ama. Naaalala niya mga apostol, mga unang Kristiyano na pinag-uusig, naalala niya pinagpapapatay ang kanyang mga lingkod. Nanalangin siya sa Ama. Ama, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman dumuong kasama ko sa paraiso yon. Yun ang kaharian ni Kristo at ng Diyos eh. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa natatag ang sanlibutan, ang universo, ang mundo, mayroon na pong kaharian ng Diyos. Nandoon ang kanyang anak na si Jesus na bago nagkatawan tao. Yung kaharian ng Diyos, yun yung paraiso, yun yung hindi magagalaw, hindi mayayanig. Pero ang mundo at ang langit at ang lupa magagalaw, mayayanig na ang kahulugan. Sabi ni Pablo, itong pinakakahulugan ng pag-aalis ng mga bagay na nayanig upang mamalagi yung mga bagay na hindi niyanig. Ayan. Para ngayon, paniwalaan mo, yung kaharian ng Diyos nasa langit, inilipat sa lupa. Malaking kahangalan yan. Basahin natin ang official website ni Kibuloy. Ito, kapatid na Daniel. Ito po, this is the New Jerusalem. But our mother is the New Jerusalem that comes from above. It is the kingdom of God with a spirit that says, not my will, but thy will be done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become his New Jerusalem. The New Jerusalem will become the center of the universe. God's throne will be moved from the third heaven to this earth. Iba malaking katarantaduhan yan. Yung trono ng Diyos na hindi magagalaw dun sa paraiso, ililipat sa Davao. Katarantaduhan yan. Ako, hindi kayang tindigan sa diskusyon yan. Papaputol ako ng lalamunan pagka natindigan yan. Na ang Diyos yung kanyang kahariang hindi magagalaw dun sa langit, yung trono niya dadalhin sa Davao. Ando ng Abu Sayyaf. Naku po, patawarin kayo. Mga Bisaya, mga kaigsuunan, mga kauturan. Dili ka mo maniwala. Makaluoy. Nakakaawa kayo pag naniwala kayo dyan sa katarantaduhan na yan. Ang doktrina ni Kristo maliwanag. Ipinanalangin ng mga alagad nung una, dumating ang kaharian dito sa lupa. Aling kaharian? Hindi yung kaharian na parang palasyo o parang kastilyo. Hindi yon. Kundi ang kaharian, nung itanong na later, itinanong ng mga pariseo, kailan dadating ang kaharian ng Diyos? Kasi pinanalangin nga nila, dumating kaharian ng Diyos. Sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos hindi darating na napagkikita, ni sasabihin ng mga tao, narito, nariyan, kundi ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Basahin nga natin sa 6 na wika, hindi 17:21 lang. Ug dili usab sila magaingon. Ani adinhi kun ato adidto
Kay ani akaron ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Ni era sabian, oining keni, o atsukyan, uling oini, ingkayarianan ning Dios at yukilubyu. Et di dantumot kunkuna, adtoy, wenno ada idjay, taadtoy, ti pagarian ti Dios, adda iti unegyo. Ni sinda magsabi, uya digdi, o diyan, hulita uya, an kahadian nin Diyos nasa tanga nindo. Kag hindi sila magasiling, yari diri, o konya, yadto didto. Kay yari karon, ang ginharian sang Dios, yara sa tunga ninyo. Tingnan nyo, nasa loob ninyo, nasa puso yon. Pag tinanggap mo ang aral ni Kristo, maghahari ang Diyos sa'yo. Kaya pagka Katoliko ka, hanggang ngayon, mananalangin ka, dumating na ang kaharian mo. Ibig sabihin, pati hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung kaharian ng Diyos. Hindi sa'yo tinuro ng pare. Ang panalangin mo, dumating na ang kaharian mo. Saan dadating? Dito sa mundo? Sa Davao? Sa Roma? Doon ba? Hindi. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, ang sabi ng kasulatan. Yan lang punto na yan eh. Napakatinding pagkaligaw ng maraming relihiyon dyan. Akala nila yung paghahari ng Diyos, yung kaharian ng Diyos na ipinapanalangin dumating at ipinapanalangin hanapin, yung central sa diliman. Hindi yan. Ang kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos sa ating mga puso. At yan ang pag-aaralan natin bukas, paano naghahari ang Diyos sa puso ng tao. Para mapatunayan mo na nasa iyo na, nakarating na sa iyo ang paghahari ng Diyos. Bahagi ka na ng kaharian. At pagka nasumpungan mo na ang kaharian ng Diyos, huwag ka na mag-alala sa pagkain, sa pag-inom, huwag ka na. Yung mga kapatid namin ngayon sa Iglesia ng Diyos, sinasabihan ko, huwag kayong malungkot pag wala kayong pagkain, tumawag lang kayo. May kapatirang magpapakain sa inyo. Kung yung ibon, pinapakain ng Diyos, tayo papakainin ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, walang mamamatay ng gutom sa kaanib sa Iglesia ng Diyos. Walang mawawala ng damit. Mayroon tayong kapatirang inutusan ng aral ng Diyos na magmahal sa kapwa, magpakain sa gutom, magpainom sa uhaw, at magpadamit sa hubad. Kaya lang, wala na po tayong oras. Kapatid na Daniel, siguro, kailangan basahin na natin yung mga komentaryo, mga tanong ng ating mga tagapakinig sa ating social media accounts. Tandaan nyo mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, wala sa Davao yon. No? Ang kaharian ng Diyos, wala yun sa Roma, wala sa Diliman yon, wala yun sa Utah, wala yung kung saan-saang mga lugar na sinasabi ng mga pastor, kagaya ng Saksi ni Jehovah, ang bagong Jerusalem daw ay matatayo doon sa Missouri, sabi ni Joseph Smith. Doon daw matatayo sa Missouri. Dahil sa dami ng asawa ng mga Mormons nung araw, pinagbawalan sila ng gobyerno ng Missouri na mag-practice ng polygamy. Ayaw nilang sumunod. Pinalaya sila sa Missouri. Hindi tuloy natayo doon yung bagong Jerusalem ng Mormons. Marami ng katarantaduhang pinagtuturo sa relihiyon, mga kababayan. Panahon na para may magsalita ng mga katarantaduhang yan. Para ang tao hindi biktima ng kagaguhan ng mga pastor na ang kaharian ng Diyos wari bang nasa Roma, nasa Diliman, nasa Davao. Ang tindi ng mga katarantaduhan na yan. Ang kaharian ng Diyos, yung paghahari niya sa tao. Parang si Queen Elizabeth. May kaharian si Queen Elizabeth doon sa Inglaterra, doon sa London. May kaharian siya ron. Nakakapaghari ba siya? Nakakapaghari sa London. Sa labas ng London, nakakapaghari ba siya? Oo. Kaya nga dati naghahari siya bilang reyna doon sa Hong Kong, sa Canada. Naghahari siya sa iba-ibang parte ng mundo. May mga colony ang London. Hindi kailangan yung kaharian sa London, dalin mo sa Canada. O yung kaharian sa London, dalin mo sa Singapore. Hindi kailangan yon.
Ibig sabihin, yung power ni Reyna Elizabeth na i-extend saan man lugar na meron siyang pinagaharian. Gaya rin naman ng kaharian ng Diyos. Hindi yan galing sa, kailangan yung nasa langit dadalhin mo sa Davao. Hindi ng katarantaduhan na yan. Sagutin nyo yan pag hindi kayo nasuot sa bangin. Tayo muna, Brad Daniel, wala na tayong oras. Sige na, por favor. Opo, kapatid na Eli, nandito po ang ating mga reactions from ang Dating Daan and the Old Path social media accounts. Si Nena Rontale, salamat Ama, ito talaga ang inaantay ko, ang mass indoctrination. Sana ipagkaloob ng banal na espiritu na marinig ko itong buong turo ni Brother Eli. Net-net, sa tuwing nakikinig ako sa aral ni Brother Eli, ang gaan ng pakiramdam. Parang nawawala lahat ng bigat na dinadala sa buhay. Aaminin ko marami ako naririnig na hindi maganda, pero lahat ng yun pala hindi totoo. Siya lang ang preacher na lahat ng sinasabi nasa Bible talaga. Si Emelina Tabuena Perez, salamat po sa Diyos, muli akong nakapakinig kay Brother Eli dito po sa Belgium dahil sa lockdown. Araw-araw po akong nakikinig sa inyo. Salamat po sa Diyos. Si Glenn Zumel, good evening po, watching from Tagaytay City. Guest po ako, 6th day na po ng mass indoctrination. Loobin nawa ng Diyos na matapos ko po. Si Vin Barana, salamat sa Diyos, napakabuti ng Diyos dahil hindi siya mahirap hanapin dahil siya rin mismo ang tumatawag sa mga tao para bumalik sa Kanya. Kawikaan 1:24. Si Blue Leshy, salamat sa Diyos. Bonding na rin po namin ng brother ko ang manood kay Brother Eli kasi marami po kaming natututunan at enjoy po kami sa pakikinig. Araw-araw po kaming nakaabang, Brother Eli. Salamat po. Si Lady Asinom, tago sa puso ko ang aral na ito. Si Jarf Vance Erulin, iba talaga ang aral dito kaysa sa ibang mga iglesia. Dito pulido ang bawat talata, ang galing talaga. Salamat sa Diyos. Reynaldo S. Milan, kahit ako Katoliko, inaabangan ko talaga ang programa ni Brother Eli. Kahit mga lumang debate niya at live streaming, ang dami ko talagang natutunan at nalalaman ng mga bulaang pastor na yon. Salamat sa Diyos at binigyan niya ng pangunawa ang Brother Eli. Si Elian Senisa Pagkaliwagan, from Agusan del Sur, salamat sa Diyos at naliwanagan po ako sa salita ng Diyos. Marami po akong natutunan, di gaya ng religion ko noon na Katoliko. Si Maria April Joy Olonan, yung mga tinatangkilik natin sa buhay na ito, di maitutumba sa buhay na darating. Dito lang sa MCGI, tinuturo yung tungkol sa buhay na darating. Si Chris Edward de Leon, this live mass indoctrination is a great help for people to grow spiritually and to edify faith. Brother Eli's continuous propagation of the words of God has reached the other side of the globe, which leads people in worshiping the true God. Undoubtedly, this man is of God. Si Mercy Stevie, Katoliko po ako pero mula nung makapakinig ako sa inyong programa, naging habit ko na po mula Monday to Friday na makinig sa Bible study, exposition at doktrina ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Diyos. Sherry May Gariando, napapaisip ako at natatawa sa sarili ko sa sinabi ni Brother Eli. Tama siya, nababalisa kasi ako kung paano kami magkakabahay. Si Gerson Siglos, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako makakapanood at